Ang kwento ito ay ang kalunos-lunos na nangyari kay Mabel Cama. Matapos gahasain na isinunog pati ang kanyang katawan. Si Mabel ay isang bank employee na nakatira sa Pasig City. Ang dalaga ay lumaking mabuti at masipag na anak sa kanyang mga magulang. Noong ito ay nag-aaral pa ay hindi ito nagpapabaya sa pag-aaral at ugaling tumulong sa mga gawaing bahay. Bilang pasasalamat natin sa kanyang magulang, naginapang sila sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Close na close ang pamilya at ang magkakapatid, lalo na magkapatid na Mabel at Rio. At hindi akalain ng magulang ni Mabel na mamamatay ang dalaga sa brutal na paraan. Noong November 11, 2017, nang matanggap ng pamilya ang kalunos-lunos na nangyari sa dalaga, nagising ng maaga ang kapatid ni Mabel na si Noriel. Ngunit napag-alaman ng binata na hindi pa din nakakauwi ang kapatid at ito'y lubos niyang pinagtataka. Dahil hindi ugali ni Mabel ang hindi umuwi ng bahay kahit noong nag-aaral pa ito. Madalas ginagabi si Mabel dahil na din sa kanyang trabaho. Agad tinawagan ni Noriel ang kanyang kapatid pero nagri-ring lang ito at walang sumasagot. Ayon sa isa pa nilang kapatid, alas 11 ng gabi ay nagchat si Mabel sa kanya at binili na buksan ang gate ng kanilang bahay. Ngunit alas 12 na ng madaling araw nabasa ng kapatid ang message ng dalaga. Pero agad bumangon ito at tiningnan ng gate, ngunit wala si Mabel doon. At inisip na lang ng kapatid na baka may pinuntahan pa ito. Agad pinaalam ng magkapatid ang nangyari kay Mabel sa kanilang mga magulang. Ilang ulit tinawagan ni Reynaldo, tatay ni Mabel, ngunit panay lang ang ring nito at walang sumasagot. Lumipas ang ilang oras ay hindi na nila makontak ang cellphone ng dalaga. Agad nagpunta ang ama ni Mabel sa police station upang i-report ang nangyari. Ngunit dahil wala pang 24 oras na nawawala ang dalaga ay hindi agad umaksyon ng mga pulis. Agad umuwi si Reynaldo at hinanap ang dalaga sa loob ng kanilang compound. Nakausap ng ama ang gwardiya na naka-duty noong gabing iyon at kinumpirma na umuwi ang dalaga noong gabi. Ngunit hindi nila ito nakitang lobas ulit. Lalong tumindi ang pag-aalala ng pamilya nang makumpirma na nasa loob pa din ng compound si Mabel. Tinulungan ng mga gwardiya ang pamilya na hanapin si Mabel. Sa isang bakanteng lote na bahagi ng compound ay may nakita isang maliit na bahay si Reynaldo at agad niya itong pinasok at doon na nga nakita ng ama ang kalunos-lunos na sinapit ng anak. Si Mabel ay nakarolyo sa isang linoleum at walang buhay. Wala na din sa plot ang dalaga, basag ang kalahati ng muka at sunog ang kalahati ng katawan. Parang pinagsakluban ng langit si Reynaldo nang makita ang nangyari sa anak. Agad tumawag ang mga gwardiya sa mga pulis upang ipaalam ang nangyari. Agad naman nagpunta ang mga ito upang imbestigahan ang lugar ng krimen. Makikita ang iba't ibang ebidensya, nakita nila ang saplot ng dalaga, pati na din ang cellphone nito. Agad pina-examine ng mga pulis ang cellphone ni Mabel upang makalakap ng fingerprint ng mga suspect. Luwabas din agad ang resulta ng autopsy report sa dalaga. Napag-alaman na ang malakas na pagpukpok sa ulo ang kinamatay nito at ang kalahating katawan ay nagkaroon ng 4th degree burn. Makikita din sa report na pinagsamantalahan ng dalaga bago ito namatay. Ayon na din sa lugar ng krimen ay malaki ang positibong na taga-compound ang gumawa nito sa dalaga. Walang CCTV at madilim ang lugar na pinangyarihan ng krimen. May isang witness na lumapit sa mga pulis. Si Randy. Nakita ni Randy si Mabel noong gabi sa labas ng bahay ng dalaga at hawak ang cellphone. Napansin din daw ni Randy na may dalawang lalaki ang nakatingin sa dalaga, ngunit hindi daw niya ito pinansin. Ngunit nang dumaan daw ulit ito sa tapat ng bahay ng dalaga, wala na daw ito at ang dalawang lalaki na kanyang nakita. Dahil na din si Randy ang huling nakakita kay Mabel ay inimbitahan ito ng pulisya sa presinto upang kumala pa ng ibang impormasyon. Ngunit hindi kumbinsido ang pulis sa mga paliwanag ni Randy dahil nag-iiba-iba ang kwento nito o hindi consistent ang salaysay nito. Agad naman itong pinagtaka ng mga pulis. Nang makuha ang resulta ng fingerprint sa cellphone at ibang gamit ni Mabel, ay agad itong
kinumpara sa fingerprint ni Randy at tama ang kutob ng mga pulis. Nag-match kay Randy ang fingerprint na nakuha sa gamit ng dalaga. Agad inaresto at kinasuhan ng mga pulis si Randy. Nakarating sa pamilya ni Mabel ang naging resulta ng investigasyon ng mga pulis. At hindi nila lubos maisip na ang tumatayong witness ay siya palang gumawa ng mga kahayupan sa dalaga.